Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ngayon ay June 10, 2024. Ngayon po ang deadline ng filing and payment ng BIR Form SIR 619E or your remittance natin ng withholding tax sa mga taxpayers na merong SIR 619E sa kanilang Certificate of Registration. Ito po ay monthly na nire-remit sa Bureau of Internal Revenue. Ang deadline ay every 10th of the following month. So, ang ating i-remit ngayong June 10 ay withholding tax for the month of May. Ang ating journal entry, kapag nagbayad ng rental, ay debit rent expense for the amount of the rent expense, credit withholding tax, and credit cash. Ang nasa kontrata, contract of lease, ang monthly rental ay 10,000. Ito laging problema ng mga taxpayers dahil ayaw magpa-withhold ng lessor ng 5% na withholding tax. So, ang remedy dyan, i-gross up natin yung rental. Yung nasa kontrata na 10,000 pesos, yan yung cash na dapat ma-receive ng lessor. So, ang ating withholding tax ay 5%. So, itong 10,000 ay i-divide ko siya sa 0.95 para makuha ang gross amount. So, yung gross amount ng rent ay 526,000. 10,526 pesos and 32 centavos. Para i-check ang 5%, ang 5% ito, 10,526 times 5%, ang 5% is 526 pesos and 32 centavos. Sorry, lagi ako nasasanay sa 10,000 pesos. So, yan yung entry. Debit, rent expense, sa gross amount na 10,526 and 32 centavos. Ang 5% na withholding tax, 526 and 32 centavos. Okay, tama na. And cash na 10,000. Dito tayo sa ating cash disbursement book. Ito yung heading ng ating cash disbursement book. So, kunyari, nagbayad ng rental ang taxpayer May 31, 2024. Ang transaction natin, payment for May rental. Then, payee, name of lessor. OR number. 1234. OR number pa kasi ngayon ang ating ginagamit. Kung nagpaano na siya, pag nagpa-convert na siya ng invoice number, palitan ng invoice number. Invoice number. Ang amount ng ating rent expense ay 10,526.32. Doon sa ating resibo ay nakabawas na yung withholding tax. Kaya yung net amount of cash na release sa lessor ay 10,000 pesos. Okay. Pagdating naman ng June 10, 2024, payment for BIR form SIR 619E for the month of May 2024. Ang ating payee ay BIR. Then, ang reference document natin, kung nagbayad sa GCash,
through MYEG. Amount paid ng withholding tax, 526 and 32 centavos. Plus yung transaction fee na 20 pesos sa MYEG. So, ang total cash disbursement natin ay 546 and 32 centavos. Ito yung equivalent entry niya kung sa General Journal. May mga taxpayers kasi na na ang kanilang books ay General Journal and Ledger only. So, kapag General Journal lang ang iyong hawak, ito po dapat ang journal entry. Pag ipopost ito sa General Ledger, post natin sa General Ledger. Hanapin natin yung rent expense. Kung may rent expense siya. Rent. Wala siyang rent expense. So, gawa ako ng ledger na rent. Rent expense. Ito pong ledger, isang account, isang page, kasi ang ledger natin ay summary of transactions per account. So, rent expense, May 31, 2024. Cash disbursement journal. Summary of disbursements. $10,000. Okay. Kung debit siya dito sa ating journal entry, so dapat debit din siya dito sa ating general ledger. Next, yung withholding tax. Gawan din natin ng ledger ang withholding tax. Withholding tax payable. Ating withholding tax payable ay 526. 526.32. Nasa credit side siya ng ating ledger. Okay. Then, sa ating cash, credit na 10,000 pesos. May 31, 2024. Okay, summary ng cash disbursement. Kunyari lang to na natuloy-tuloy ang sa ating cash disbursement. 10,000 pesos. May iba pa namang entries. Kunyari lang yan na yan yung ating entry. So, guys, sana mayroon kayong nakuhang additional knowledge tungkol sa pagsulat sa ating cash disbursement book at saka sa pag-post sa general ledger. Thank you so much for watching. Bye!